Hello mga kasangga! Kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Kung ikaw ay isa sa mga tao na gustong magtagumpay sa buhay at maraming mga sinusubukang bagay at hindi tumitigil sa paghahanap ng solusyon sa kanilang buhay para mapaayos ang kanilang buhay. Kung ang laging tanong mo sa iyong isipan ay kung papaano magtatagumpay sa iyong buhay, pues sa vlog na ito, ibabahagi ko sa iyo ang ultimate na sekreto kung paano nga ba magtatagumpay sa mga pinaggagawa mo sa iyong buhay. Kaya samahan mo ako hanggang dulo at ibabahagi ko sa iyo ang sekreto kung paano ka magtatagumpay sa iyong buhay. Kung ngayon lamang po tayo nagkasama, ako po pala si Jumil. Isa po akong full-time na empleyado, machinist at nagninegosyo rin na meron na po akong 20 years na karanasan sa isang manufacturing company dito sa bansang Australia. At katulad mo, panay din ang isip ko sa buhay kung paano ako magtatagumpay. Kung paano ko ba malalaman yung formula sa buhay kung paano ka talaga magtatagumpay sa mga pinagagawa mo ngayon sa buhay. Dahil madalas marami tayong ginagawa sa ating buhay eh. Pero nagtataka tayo bakit ba talaga hindi tayo magtagumpay sa mga ito. Kaya ibabahagi ko ngayon sa inyo ang ultimate sekreto ng pagtatagumpay sa mga pinagagawa mo sa buhay. Pero bago yan, ito muna ang kwento. Noong araw, mga taong 2015, ako po ay nag-process ng aking working visa nga papunta dito sa bansang Australia bilang isang nag-a-apply sa pagiging isang machinist. At ang isa nga pong alam naman nating lahat na ang pagpunta dito sa bansang Australia ay hindi madali, lalong-lalo na sa mga requirements. Ang isa po sa pinaka-struggle ko talagang requirements sa pagpunta dito ay yung English test. Yun talaga yung isa sa mga somehow talagang mahirap para sa akin. Dahil nga nung mga time naman na nagtatrabaho ako bilang machinist sa Middle East, sa UAE, ang mga Englisha naman po sa bansang mga Arab country ay hindi naman talaga sabihin nating fluent. Yung talagang ang mga Englishan doon talagang practical lang. Kadalasan ang mga makakasama mo naman doon, mga ibang lahi din, na yung kanilang mga pagsasalita ng English ay hindi naman talaga proper. Yung para bang makapag-communicate ka lang, ganun naman talaga ang realidad sa mga ganyang bansang mga Gulf country. So kaya nga po sa tagal ko din nagtrabaho doon sa Middle East, naka 6 years din ako doon. Although ang aming communication sa company ay English, pero hindi talaga yun yung sabihin mong English na proper na dire-diretso. Yung basta lang makapag-usap ka lang sa mga katrabaho mo, ganun. Lalo't mga katrabaho mo doon, may mga Indiano, may mga Pakistan, may mga karatig na bansa na lugar. Kaya ang mga English din nila ay hindi rin naman nila mother tongue ang English. Kaya kung ano lang din yung kanilang pag-i-English doon, ay talagang ganun lang din. At yun din yung ma-adapt mo sa ganung klaseng lugar dahil hindi ka rin naman magsasalita doon ng fluent na English eh. Dahil siyempre sasabayan mo rin sila sa kanilang pananalita eh. Kaya habang tumatagal ka sa mga bansang ganon, sa iyong trabaho, habang tumatagal, nagiging mapurol din ang iyong pagsasalita ng English. At yun po ay ang realidad sa pagtatrabaho ko sa bansang Middle East. At nung nag-apply nga ako dito sa bansang Australia, isa sa requirements, kailangan mong maipasa ang English na katulad ng mga IELTS dahil yun po ay isang international learning ano nga. So ngayon, nung nag-apply ako ng IELTS, nag-take ako ng exam sa Abu Dhabi, ang requirements ng IELTS, ang band score niya para sa isang working visa ay 5. At sa awa naman ng Diyos, nag-take ako ng 1 take lang, nakapasa ako dahil 5 lang naman eh, yung band score niya eh. Although mahirap na rin yun, pero siyempre, medyo kahit papano sa skilled kasi ng mga katulad namin na mga machinist, 5 lang ang hinihingi pag mag-a-apply ka ng working visa. At naipasa ko naman yun. Mahirap din sa akin nung nag-exam ako, pero sa awa naman ng Diyos, pumasa naman ako. Kaya yung aking pag-alis bilang working visa hanggang sa nakapunta na nga ako dito, naging okay naman yung unang take ko ng IELTS test sa English test na nga na yan. Pero nung mag-a-apply na ako ng permanent residency dito, yung parang magigi ka ng regular ka na ba? Parang kumbaga sa trabaho, permanent na ako dito. After 3 years, nag-apply ako ng permanent residency. Ang kailangan na ngayon na band score ng IELTS ay 6 na, at least 6 pataas. At sa akin nga, alam ko nung nag-exam nga ako sa Abu Dhabi noon, nakakuha ako ng 5, hirap na ako sa score na yon. Talagang hirap ako. Ngayon, nung nag-apply na nga ako dito ng permanent residency, isa na naman sa mga requirements, magte-take na naman ulit ako ng English test. Kahit nag-stay na ako dito ng 3 years, kailangan, kasi expired na yung IELTS ko eh. In the first place, yung score ko rin naman doon ay 5 for working visa. Ngayon, kailangan ko mag-score ng 6, at least 6 pataas para
okay siya, para pasado siya sa immigration, yung ganong score, 6 pataas. So, nag-try ulit ako nandito na ako noon sa Australia. Naghanap ako ng English na nagkakandak ng IELTS, ng school. So, nag-take ako doon. At unang take ko pa lang, ganun na naman, yung experience ko, nakaparehas ng mga experience ko nung nag-take ako sa Abu Dhabi. Ang nakuha ko na naman, 5 na naman. Imagine, naka 3 years na akong stay dito, pero ang nakuha ko na naman sa IELTS, 5 pa rin. 5 pa rin yung band score ko. So, alam ko na kaagad sa sarili ko, after nung mag-take ako ng exam na yon, alam ko na kaagad sa sarili ko na hindi ko kayang, nung time na yon, hindi ko kayang ipasa yung 6. Alam ko na, siyempre, kayo naman din, di ba? Kahit naman kayo, di ba? Pag kayong nag-i-exam kayo, alam nyo kung kaya nyong ipasa ang isang bagay o hindi. So ako, nung mga time na yon, alam ko na kaagad na hindi ko kayang ipasa yung 6. Kaya yun na ngayon yung problema ko nung mga time na yon. Sabi ko, paano kaya ako ipapasa ang English test na to? Isa yun sa mga nakapagpa-stress sa akin dahil para ma-proceed ko yung application ko sa permanent residency, kailangan kong magpasa ng English test na pasado na 6 ang score pataas, ang band score. At dahil nga sa result na yon, failed nga ako sa unang try ko sa IELTS. Isa yun sa nakapagpa-stress sa akin dahil alam ko sa sarili ko na yun ngang 5 talagang super effort na ako dun eh. Talagang todo effort na yung ginawa ko dun na pagre-review eh. Pero 5 pa rin nakuha ko sa IELTS eh. At ang pinakamababa ko sa IELTS dun about sa speaking. Yun yung isa sa mga, kasi sa IELTS kasi meron niyang mga categories niyan, listening, speaking, writing, reading, at ang pinakamababa ko doon sa mga categories na yon ay speaking. Dahil syempre, yun yung base nga sa sinabi ko sa inyo, matagal ako sa Middle East at doon pumurol ang aking English. And although anyway, dati pa rin naman talaga, hindi rin naman tayo kagalingan mag-English dahil sa Pinas naman, di ba? Puro naman Tagalog ang ating salita. As a matter of fact, di ba? Di ba? Ngayon, yun nga, kaya nga, nung bumagsak ako sa IELTS, isa sa mga naging problema ko yun at na-stress talaga ako doon. Dahil yun na lang ang hinihintay kong maipasa para ma-proceed na yung application ko ng permanent. Ang pagpapasa kasi dito ng mga documents sa pag mag-apply ka ng permanent residency, dapat lahat kukumplituhin muna ng agent yon bago ipasa sa immigration. Hindi yun katulad ng utay-utayin kung alin yung hindi mo maipasa. Wala. Hindi ganon. Dapat kukumplituhin mo maipasa lahat bago i-lodge ng immigration yon, ng agent sa immigration. So yung IELTS ko na yon, nagpa-stress talaga sa akin. Sabi ko, hindi ako papasa dito. Ngayon, naghanap ngayon ako ng alternative. Nung mga year 2018-19 na yan, mga ganyang year, wala pang masyadong alternative ang mga IELTS na kilalang kilala. Hindi tulad ngayon, marami nang naglalabasan eh. So nag-search ako ngayon sa online or sa Facebook yata, ganun. May nakita ako ngayon na isang English test na accredited dito sa New Zealand at dito sa Australia at sa New Zealand. At yun nga yung PTE, Person Test English. Ngayon, di ko alam nung mga time na yun kung legit ba yun dahil hindi pa yan patok nung araw eh, mga 2018. Hindi pa yan kilala. Hindi pa yan balitang-balita. Ngayon, marami na. Yan na yung nirekomenda ng mga agency. Pero nung mga time na yun, ako masasabi kong ako siguro ang isa sa mga nag-try niyan na hindi pa gaanong nababalita kahit sa mga kakilala mo, hindi pa rin yan alam. So, sinubukan ko yun kasi wala, frustrated na ako eh. Alam ko hindi akong papasa sa IELTS nung mga time na yun, hindi ko kayang umakit ng 6 eh. Alam ko na sa sarili ko eh. So, nag-take risk ako dun sa PTE na yun kahit di ko alam kung totoo ba yun, hindi. So, na-find out ko naman na legit na nga na rin naman talaga, na English test nga rin naman talaga siya. So, tinik ko yung chance na yun. So, nag-review din ako. Posposan yung pag-review ko kahit super stress na rin ako. Nag-take ngayon ako ng exam sa may Canberra, sa may Parliament place dyan sa ating capital city of capital ng Australia, ang Canberra. Ngayon, pumunta ako doon, nag-book ako ng hotel, ang daming gastos pagdating sa English test kasi ang aking lugar noon Kundubulin eh, ang layo eh. Babiyahe ako ng 6 hours, 5 to 6 hours para lang mag-exam ng English. Siyempre, magpapabook ka a day before. So, sobrang gastos talaga, doble-dobling stress ko. So, pag take ko nga ngayon ng PTE na yan, unang try ko, bagsak na naman ngayon ako. Talagang ang dami kong kasabay. Tapos, pag try ko ngayon, after 24 hours lang or 2 days yata, pagtingin ko ng result ko, bagsak na naman ako. Pero itong English test na ito, hindi ako pinanghinaan dito. Iba yung pakiramdam ko dito, unlike doon sa IELTS. Talagang itong PTE na to, nung bumagsak man ako dito nung una, alam ko na sa sarili ko, nasabi ko, sa sunod kaya ko nang ipasa to. Mafe-feel mo naman yan eh. So, hindi ako nalungkot kahit bagsak ako dito sa PTE na to. Sabi ko, tsatsagain ko lang to, kaya kong ipasa to. Kasi, ibang-iba talaga yung exam ng
IELTS sa PTE. Sobrang iba talaga. Ibang klase yung klase ng sa reading, sa speaking na lang, magkaiba sila ng kung paano i-take yung test na yon. So sabi ko nung bumagsak ako sa PTE, sabi ko kayang-kaya kong ipasa sa sunod to, sabi ko. Ngayon, dahil nga medyo fresh pa sa akin yung mga na-review ko at ang kailangan ko lang talaga spend na naman ng another gastos na naman talaga, magpapabook na naman ako. Nagpabook naman ako sa may Sydney, dito naman sa may Sydney. Magkahiwala yan. Sa Sydney naman ako nagpabook, so biyahe ulit ako, nagbook na naman ako ng hotel, ganun. Gastos na naman ako ng sobra-sobra. At nga nung araw nga na yon, nung lumabas na yung result ko, sa awa naman ng Diyos, naipasa ko na nga siya. Ang kailangan mo kasing ipasa sa PTE nung time na yon sa amin, ang equivalent ng 6 sa IELTS, sa PTE, ang equivalent niya, 50. Magkaiba rin sila ng klase ng band score eh. Sa PTE, kailangan 50 pataas yung score mo doon. Sa IELTS, 6 yon, yung 50 pataas. Ngayon, talaga namang naipasa ko siya. Ang pinaka-weakness ko kasi sa sa essay eh. Yung magsulat ng essay. Yung una kong failed sa PTE na pangalawang try ko, yun din yung unang ikinabagsak ko, essay eh. Kahit sa IELTS, essay, mahina din ako eh. Ginawa ko nga sa IELTS nun para magmukha lang na puno yung aking 350 words. Nilakihan ko yung letters ko eh. Para puno lang yung papel. Pero sa PTE naman, computer-based yun, ganun. So, medyo mahina talaga ako sa essay, sa English na essay na yan. So, kaya ang ginawa ko, nung pumasa ako sa PTE, alam niyo yung parang pasang-awa lang talaga yung aking essay. Ang passing score is 50, ang score ko doon 52. Ganun naman siya. At doon naman sa aking unexpected naman, dahil, di ba ang aking weakness, pinakamahina talaga ako sa speaking, kahit sa IELTS. Speaking, pinakamahina ako dyan ako nagbumaba sa score na yan, sa speaking. Imagine niyo pagdating sa PTE, yun yung pinaka-highest score ko. Umiscore ako dun ng nasa 74 na band score out of dapat 50 lang yung mababa. Umiscore ako ng 74 sa speaking. Siguro na dala ko sa mga payi ko. So, na ako tuwa lang ako kasi magkaiba talaga yung klase ng exam nila. So, ibig sabihin, kung imaginein ko lang, weakness ko yung speaking sa IELTS. Pagdating sa PTE, yun yung strength ko. Yun yung pinakamataas ko. Kaya, na-figure out ko talaga doon na magkaiba talaga yung klase ng test nila o kung paano ini-scorean yung kategory ng mga test doon. So, sa karanasan po na yun, doon ko na-figure out at napagtagumpayan ko yung bagay na kahit mahirap, lahat naman may solusyon at talagang basta tatsagain mo lang at maghahanap ka lang ng paraan. Wala pa rin naman tayong mga pagkakataon sa buhay na kahit sa sobrang hirap nito ay laging may dumarating na solusyon sa ating buhay. Kaya sa karanasan po na iyon, ito naman yung mga ibabahagi ko sa inyo na mga paraan at talagang ultimate na sekreto kung paano ba magtatagumpay sa ating buhay base sa aking sariling karanasan. Opo. Ang isang sekreto para magtagumpay sa buhay ay ang kumilos ka ng kumilos. Opo. Sa buhay, para magtagumpay ka, kailangan mo, kumilos ka lang ng kumilos. Kasi ang katotohanan naman talaga sa ating buhay, wala naman talagang makakapagsabi at makakapagdigta kung kailan ka magtatagumpay. Dahil sa ating buhay, kadalasan pa nga yung mga pinagagawa natin sa buhay, puro mali eh. Diba? Minsan, masyado mo nang pinerfect yung isang bagay, masyado mo nang ginalingan, pero at the end, failed pa rin. At talagang hindi mo pa rin siya napagtatagumpayan. Ang buhay talaga, ang na-figure out ko, base sa sarili kong karanasan, para mapagtagumpayan mo yung isang bagay, wala ka naman talagang ibang gagawin kundi kumilos lang ng kumilos eh. Sa tuwing nadadapa ka at bumabagsak ka sa buhay, ang pinaka-paraan lang para magdiretso ka ulit ay yung bumangon. At kumilos ulit ng kumilos, regardless kung ano yung napagdaanan mo. Kasi pagka tumigil ka na, hindi ka na ngayon magiging papalapit ng papalapit sana doon sa iyong tinutumbok sa buhay. Ang pagkilos naman natin, hindi natin masasabi kung yun na nga ba talaga yung ating tagumpay eh. Pero naniniwala ako na every failure na dumadating sa ating buhay, isang tagumpay na rin yun dahil nababawasan na yung mga option natin sa buhay. Ang ibig kong sabihin, unlike kung hindi ka nag-step forward sa buhay mo at nagiging takot at stagnant ka lang sa iyong sarili at hindi ka nagtitake risk na umabante, wala kang nababasag na pader. Wala kang nababasag na pader na ang buhay kasi at ang tagumpay parang napipigure out ko yan. Alam niyo yung maze? Yung maze. 'Di ba yung parang maraming pinto na ganun. It doesn't mean na hindi
pag dungaw mo sa pinto na yon ay hindi pa yun yung ini-expect mo, it doesn't mean na failure ka na. Ibig sabihin, bumukas lang ulit yung isang yugto ng buhay mo para tumagos ka doon at doon ka na ulit sa next stage ng buhay mo. Ang ibig kong sabihin, kahit failure ka ngayon at hindi mo pa nakikita yung tagumpay mo, pero nag-i-step forward ka pa rin paunti-unti. Magkaiba yon kaysa yung hindi ka kumilos sa kung nasaan ka ngayon dahil sa takot mo, nandito ka lang at hindi ka umabante at wala kang progress. Nandito ka lang. Kung ano yung buhay mo, diyan ka na lang mamamatay. At daig nun, nung mga tao na umaabante kahit pamali-mali sa kanilang buhay, may mga pader silang nababasag at paunti-unti umaabante sila hanggang sa makarating sila doon sa kanilang gustong paroroonan. Kaya ang magagawa mo lang sa buhay para magtagumpay, kahit wala mang kasiguraduhan, ay talagang kumilos ng kumilos lang dahil paunti-unti lahat ng option mo inuubos mo na at lahat ng pader mo ay binabasag mo na hanggang sa ang pinakadulong makikita mo ay yung talagang finish line mo na makukuha mo rin at makakamtan mo yung ninanais mo sa buhay para mapagtagumpayan ito. Yun po yun. Ang isang ultimate na sekreto para magtagumpay sa buhay ay ang hindi mo kayang mag-isa. Opo, sa buhay, may mga pagkakataon tayo na parang akala natin kaya na natin ang lahat. Akala natin parang kaya na natin pasanin lahat ng responsibilidad, lahat ng mga sakripisyo, lahat ng mga pagkakataong kala natin mapagtatagumpayan na natin kung tayong mag-isa lang. Sa buhay, ang realidad para magtagumpay ka, hindi mo kayang mag-isa. Opo, parang katulad yan ng isang walis tingting, di ba? Imagine mo yung walis tingting. Kung ikaw lang to mag-isa at gusto mong walisin yung kalat, mag-isa ka lang, at kahit maliit na distansya lang yung gusto mong itaboy, at maliit lang din yung iwawalis mo, kung mag-isang tingting ka lang, hindi mo kaya. Pero kung marami kayo, isang buong tingting ka, isang bigkis kayo ng tingting, talagang kahit malayo pa, kayang-kaya nyo yan dahil marami kayong tulong-tulong eh. Ang ibig ko pong sabihin, sa buhay, para magtagumpay ka, kailangan mo ng katulong. Kailangan mo ng katulong, kailangan mo ng tutulungan. It's a matter of give and take. Kailangan umiikot ang buhay mo sa isang klase ng mga tao na may pare-parehas kayo ng interest at ng pare-parehas na gustong gawin sa buhay. Hindi mo kayang mag-isa, halimbawa magnenegosyo ka at gusto mo mag-isa lang. Ang problema kasi sa atin, karamihan sa ating mga tao, pag magnenegosyo, gusto mag-isa lang eh. Minsan nga, yung mismong kakilala na natin at kaibigan na natin, pag nakikita natin nagtatagumpay sa buhay at medyo umaasenso sa buhay sa pagnenegosyo, minsan kakalabanin pa natin at tatapatan pa eh, di ba? Imbes na ang ating isip ay tulungan, paano tayo makakapagtulungan, ang ating nagiging isip, paano kakalabanin? Mali, di ba? Mali na kaagad yung pag-iisip natin eh. Kung magigets lang natin na ang buhay para magtagumpay ka, kailangan mo ng kasama, kailangan mo ng makakasama para makapagtulungan kayo sa bawat isa. Hindi ka na magkakaroon ng chance na kalabanin yung mga taong nagtatagumpay sa paligid mo. Dahil kung yun na kaagad ang magiging rason mo para magtagumpay, ang lagi mong maiisip ay kung paano kayo ngayon magkakapagtulungan sa kanya-kanyang mga pinagagawa nyo sa buhay. Ang realidad natin sa ating mga Pilipino, pag may nagtatagumpay, imbes na suportahan natin, hindi eh. Minsan tayo pa yung nagiging dahilan para bumagsak yung ating mga kababayan eh. Minsan, imbes na purihin mo sila at talagang palakpakan dahil sa galing na mga pinagagawa nila, inggit pa yung nangingibabaw sa atin eh. Inggit na dahil hindi mo kasi gayang gawin yung ginagawa niya, dahil masyado kasing advance sa'yo yung estado niya, kaya hindi mo na ngayon siya susuportahan. Mali yung ating pag-iisip sa ating mga buhay eh. Kung malalaman mo lang na para magtagumpay ka sa iyong buhay, kailangan mo ng kasama. Lahat ng makakasalubong mo at makakasalamuha na may mga para-parehas kayo ng interes, ay talagang magtutulungan ang lagi niyong pag-iisip at hindi para maghilahan pababa. Hilahan dapat pataas. Kung napapansin nyo nga, ang mga negosyante, karamihan, nagtutulungan yan. Naghihilahan. Kahit na halos yung iba, mga para-parehas na halos ng may pagkakaparehas ng mga kanilang mga binibenta, pero ang tunay na negosyante nagtutulungan at hindi naghihilahan pababa. Ganon din sa ating mga buhay, sa personal nating mga buhay. Kung gusto natin magtagumpay sa ating buhay, suportahan natin ang bawat isa. Pag may nakikita tayong nagtatagumpay, palakpakan natin at itaas palalo. Isipin mo na lang, pag yung tao na yung nagtatagumpay, ikaw na yung sunod. Hindi ka ba na magiging masaya nun? Pag ikaw yung
nandoon sa point na yon na makita mong nagtatagumpay yung kasama mo, kakilala mo, alam ng Diyos na ikaw naman yung susunod kung magiging maayos lamang yung iyong pag-iisip sa bawat sitwasyon na ganon. Kaya kung nakikita nyo ngayon, ang buhay nyo, iniisip nyo ng iniisip, bakit kaya hanggang ngayon di pa rin ako nagtatagumpay? Simulan mo ngayon tingnan yung personalidad mo, yung sarili mo. Subukan mong tingnan, tama kaya yung ikot ng utak ko, ng pag-iisip ko? Nagiging masaya ba ako pag kami nakikita akong kasamahan ko o mga taong nagtatagumpay ng masigit sa akin? Nagiging masaya kaya ako pagka nakakita ko yung mga kababayan ko? Gumaganda ang buhay? Kung oo ang sagot mo, sigurado ako na ikaw na rin ang susunod. Pero pagkainggit ang nararamdaman mo sa tuwing nakakita ka ng mga taong nagtatagumpay sa palibot mo, baguhin mo yan, kaibigan, kasangga. Dahil hanggat hindi mo binabago yung pag-iisip mo at yung approach mo sa buhay, sa tuwing may makikita ka mga taong nagtatagumpay, hindi mangyayari sa buhay mo yon. Dahil mali yung pag-iisip at ikot ng utak mo sa kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng tagumpay sa iyong buhay. Kaya isang sikreto sa tagumpay sa iyong buhay, pinapaalala ko sa iyo na hindi mo kayang mag-isa. Kailangan mo ng mga makakasama sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. No man is an island, sabi nga. Kaya kung may pagkakataon ka pa, baguhin mo na ang pag-iisip mo na yan at maghanap ka ng mga taong makakasama mo para magtagumpay ka sa mga bagay na ginagawa mo ngayon sa buhay mo. Kaya nga kung nakikita mo, ang suot ko ngayon, kasosyo ako. Ako po ay isang member ng mga samahan ng mga Pilipinong may mga pusong negosyante na may mga gustong magsimula sa kahit anong pamamaraan na kahit kulang-kulang ka sa buhay, kaya mo pa rin magsimula ng mga negosyong binabalak mo sa buhay. Kaya itong aking ngayong suot na ito ay simbolo ng aking pakikiisa sa grupo ng mga negosyanteng naghihilahan pataas at hindi naghihilahan pababa. Ang grupo pong ito ay minsan kong natagpuan at nung makita ko na ito ang magandang layunin ng grupo na ito ay hindi ko na siya pinakawalan sa buhay ko dahil wala ka makikitang ganitong klaseng grupo eh. Kaya kung may pusong negosyante ka at gusto mong magnegosyo sa buhay mo, kahit isa kang empleyado pero malaki ang pangarap mo, mag-join kayo sa Kasosyo Malupit Group, sa FB Group na pinangungunahan ni Kasosyong Arvin Urubia. Dahil naniniwala ako na hindi mo kaya mag-isa sa buhay para magtagumpay ka. Lalong-lalo na kung may mga gusto kang gawing malalaki sa buhay mo, kailangan mo na makakasama para mapagtagumpayan ito sa buhay mo. Yun po yun. Ang isang ultimate na sekreto para magtagumpay sa buhay mo ay ang isama mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Opo. Isama mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo sa buhay mo. Mapapersonal man yan. Isama mo lagi ang Panginoong Diyos. Dahil wala pa akong nakakitang taong nagtagumpay sa buhay na walang Diyos na kinikilala sa buhay nila. Walang taong umasenso ng sobra-sobra na walang pinaniniwala ang Diyos sa buhay nila. Lahat kasi ng ginagawa natin sa buhay bilang tao, limitado lang naman ang ating magagawa eh. Hanggang dito lang tayo eh. Sa ating nakikita eh. Kaya nga ang magagawa lang din natin ay kumilos ng kumilos. At pagkatapos nun, wala na sa mga kamay natin yung ating tagumpay sa buhay. Kundi ipaubaya sa ating Panginoong Diyos at maniwala sa mga biyayang ibibigay niya sa atin. Kaya lahat ng gagawin mo sa buhay, isama mo siya. Dahil siya rin naman ang magbibigay sa atin ng lahat eh. At lahat ng ibibigay niya sa atin, kaya niyang bawiin yon. O labasa din, kaya niyang bawiin yon sa atin kung gustuhin niya. Kaya lahat ng ating ninanais sa buhay at gusto nating makamtan at mga pinaplano natin, every moves na ginagawa natin sa ating mga plano, sa ating mga ginagawa sa buhay, papunta sa ating mga malalaking gustong gawin sa buhay, lagi natin siyang isasama. Hingin natin lagi ang guidance niya na, Lord, tama ba itong ginagawa ko? Ito po ba ay naka-align sa mga kagustuhan mo? Isama natin siya sa lahat ng plano natin. Dahil naniniwala ako na sa lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, pagkasama mo ang Diyos, hindi ka maliligaw. Dahil ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam ng lahat. He is the way, the truth, di ba? And the life. So, bakit mo siya hindi isasama sa mga plano mo? In the first place, lahat din naman ng ginagawa mo ay para mapaganda ang buhay mo, ang buhay ng pamilya mo, ang buhay ng mga taong nasa paligid mo. At yun ang kagustuhan ng Diyos, yung makatulong ka sa mga tao at maging instrumento ka para maayos ang mga buhay nila. Kaya nararapat lang na isama mo lagi ang Diyos sa lahat ng mga plano mo para hindi ka maligaw sa mga pinagagawa mo sa buhay. Kaya wala pa akong nakitang taong nagtagumpay sa buhay nila na hindi nila kasama ang Diyos sa lahat ng ginagawa nila sa buhay. At kung kailan tayo magtatagumpay, hindi natin alam. Basta ang magawa natin, kumilos ng kumilos, maniwala na balang araw, ibibigay niya rin sa atin ang ninanais natin sa buhay nang mas higit pa sa ating expectation. Basta tama lang ang ating mga ginagawa sa buhay at wala tayong inagrabyadong tao, naniniwala ako na ang Diyos lagi nating kasama yan sa ating mga tagumpay. Basta malinis ang intention mo at wala kang taong nayuyurakan sa mga pinagagawa mo, tatagumpay at magtatagumpay ka kung kailan. Diyos lamang ang nakaalam at siya lamang nakaalam kung kailan niya gustong ibigay ito sa atin. Paniwalaan natin
at manalig tayo sa Diyos na basta mabuti ang ating kalooban at mabuti ang ating hangarin, ibibigay niya ito sa atin. Walang dahilan para hindi niya ibigay ito sa atin. At alam ko na sa tamang panahon niya lamang ibibigay na ito kung saka natin kailangan. Lahat ng dumadating sa buhay natin, di ba? Napansin nyo ba? Kahit minsan sinasabi natin sa ating mga sarili, kailangan natin ng ganito. Hindi tayo nagkakaroon, di ba? Kasi tayo bilang tao, feeling natin, kailangan natin nun. Pero ang realidad talaga, alam ng Diyos na hindi mo kailangan yun. Kaya hindi niya binibigay sa buhay mo eh. Kahit feeling mo kailangan mo nung time na yun, hindi mo nare-receive eh. Di ba? At may mga time din naman tayo sa ating buhay na unexpectedly, kahit hindi natin talagang ina-ask, pero back of our mind, alam nating parang kailangan natin, dumadating. Di ba? Alam kasi ng Diyos at matalino ang Diyos kung ano yung mga bagay na kailangan natin sa buhay natin. Higit pa sa iniisip natin yung gusto niyang mangyari sa atin. Kaya ang magagawa natin, kumilos ng kumilos at hindi binibiyayaan ng Diyos yung mga taong tamad at paisi-isi lamang sa buhay. Ang mas binibiyayaan ng Diyos yung mga taong kumikilos at may paniniwala at walang taong inagarbayado sa buhay. Yun po yun. Marahil naisip mo kung bakit ko isinishare ang mga bagay na ito. Naniniwala kasi ako na kung lahat lamang tayo ay magtatagumpay sa buhay, lahat tayo may kakayanang magbago ng mga buhay ng mga nangailangan. Lahat tayo may kapangyarihang ayusin at ituwid ang mga mali at palitan ng tama. Lahat tayo may kakayanang tumulong nang hindi tayo naghihirap sa buhay. Lahat tayo may kakayanang magsama-sama at magtulong-tulong para sa ikagaganda ng ating buhay, ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga gustong tulungan. At hindi natin magagawa yon kung hindi tayo magtatagumpay sa ating buhay. Kasi paano mo matutulungan yung ibang tao kung ikaw mismo ang nangailangan ng tulong? Kailangan mo munang ayusin yung sarili mo para magawa mo ring ayusin yung buhay ng ibang tao. Naniniwala ako na lahat tayo may kakayanang magtagumpay. At kung magagawa lamang natin ito at mas maraming tao ang mababago ang buhay sa mundong ito, lahat tayo ay magkakaroon ng magandang buhay. Ang kalaban kasi natin dito, yung mga taong tamad eh. Yung mga taong hindi literaling tamad, kundi yung mga taong tamad ng mangarap sa kanilang buhay, tamad ng mangarap na makatulong sa kanilang kapwa. Yung mga taong tamad, dahil sa katamaran nila, tamad na silang maghanap ng paraan para maayos ang buhay ng ibang tao at ng buhay nila. Yung bang masaya na silang nandun lang sila, na naghihirap. Yun yung mga kalaban natin eh. Yung mga taong hindi na nagkakaroon ng pagkakataon para ayusin yung buhay nila. Yung parang pangsariling pag-iisip lamang nila at pangsariling gain lamang nilang iniisip nila at hindi nila minsan pinangarap na maayos din yung buhay ng iba. Yun yung kalaban natin eh. At wag nating tularan yung mga kalaban na yun. Yung mga kalaban natin sa buhay natin na mga taong hindi sila masama literally, pero yung kanilang mga pag-iisip at pag-uutak, yun yung nakakahawa sa atin eh. Para tayo rin ay maging tamad sa ating buhay. Labanan natin yung mga attitude o yung mga pag-uutak na ganun na mga katamaran sa ating buhay. Katamaran para hindi na tayo umasinso sa buhay at maghanap ng paraan para mapagandang ating buhay. Labanan natin yun. Puksain natin yung mga matagal nang naghihikayat sa buhay natin para tama rin tayo lalo. Alam nyo yung pag-uugaling dahil sa tamad sarili na lang nilang iniisip nila. Dahil wala naman silang magigain. Yun ang kanilang mga isip eh. At hindi nila minsan pinangarap na makatulong din sa iba. Labanan natin yan. At samahan nyo ako. Samahan nyo akong puksain yung mga ganong klaseng pag-iisip at pag-uutak. Mag-join kayo sa KAUPH. Yun ay samahan ng mga Pilipinong may malalakas ang loob at malalaki ang pangarap. Yun ay FB group. Ilalagay ko ang comment sa taas. Magkita-kita tayo dun sa loob at tayo makapag-share ng mga ideas at opinion kung paano pa tayo makakapagtulungan sa ating buhay. At sabay-sabay natin puksain yung katamaran sa ating buhay para hadlangan ang ating mga bagay na makakapagpatagumpay sa ating buhay. At huwag kang malungkot kung hanggang ngayon feeling mo na hindi ka pa rin matagumpay sa buhay mo. Dahil once na may ayos mo lang yung pag-iisip mo at tamang dahilan mo sa buhay mo at simulan mo nang ayusin yung pagkilos mo, sigurado akong mababago rin yung buhay mo. Malamang sa malamang, ang dami mo rin ginagawa pero feeling mo wala ka pa rin tagumpay dahil may mali parang ginagawa ang mga kilos mo. Simulan mo na kasangga na ayusin yung buhay mo ngayon kung gusto mong magtagumpay sa buhay mo. Yun po. Kung kayo po pala ay natutuwa sa ating mga binablog, comment naman po kayo dyan na malaman ko ang inyong mga opinion. I-share nyo na rin ito. Mag-like na rin kayo dyan at subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga kinukontent na ating mga valuable na content na mga isinishare sa inyo. At kung kayo po pala ay gusto nyo mag-support sa ating mga kinukontent, meron tayong ginawang merch. Yun ay kung mahilig kayo magkape sa umaga pa lang ay inspired ng araw nyo dahil may nakalagay tayo dong 3 sikretong malupit. At yun po ay talagang special yun na nakalagay doon. At para sa inyo po yun, kung kayo ay mahilig magkape ay siguradong inspired
na ang panimula ng araw nyo. Message lang po kayo sa Jumil Ignacio Official at ipapadala ko po sa inyo anywhere dito sa Australia. Muli, ako po si Jumil, ang inyong kasangga at nag-iiwan ng isang kataga na kung gusto mo magtagumpay sa buhay mo, kumilos ka lang ng kumilos at maniwala na balang araw, magtatagumpay ka rin at ibibigay ng Diyos ito sa'yo ng sobra-sobra at higit pa sa inaasahan mo. Yun lamang po, maraming salamat, hanggang sa muli.